Ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, ang Republic of Mindanao Province of China didigong ang Davao City. So ngayon mga kababayan, meron akong i-share sa inyo isang panibagong vlog na naman, isang panibagong topic na naman, na kung saan Sara Duterte tatanggalan na ng lisensya bilang abogado. Totoo ba ito? Mga kababayan, meron akong video na i-play po sa inyo, no? Ipapapanood ko sa inyo at papakinggan nyo ang video. Tapos pagkatapos ng video, re-reaction na natin. No? Kasi yung video na napapanood ko, according sa balita na to, Sara Duterte, no, matatanggalan ng lisensya bilang abogado. Bakit kaya? Panoorin nyo yung video, reaction na natin. Eto na. Oo, eto na. Umpisa na. Bam, bam, bam. Mastermind na ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte dahil sa mga banta niya sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa subpoena mula sa NBI, pwede rin daw maharap sa patong-patong na kaso ang bise at matanggalan pa ng lisensya sa pagiging abogado. Naku po, mga kababayan, naku, eto na nga. Pwedeng humarap sa patong-patong na kaso at may possibility pang matanggalan ng lisensya ang Vice Presidente bilang abogado. Naku po, eto na nga sinabi ko sa inyo eh. Ngayon mga kababayan, ano nga bang kadahilanan kung bakit haharap siya sa patong-patong na kaso at matatanggalan ng lisensya bilang abogado? Ipagpatuloy natin ang video. Babalik si Ria Fernandez. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM? Self-confessed mastermind. Yan ang turing ng Department of Justice kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos niyang isapubliko ang pagkontrata niya raw sa isang hitman para patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulong si House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. The premeditated plot to assassinate the president as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Nako, ayan na nga, mga kababayan. So, actually kasi hindi ko naman sinabi na si Sara bobo. Hindi ko rin sinabi na si Sara tanga. Pero parang ganun na nga. Bakit? Actually, meron nga tayong kasabihan mga kababayan na when emotions are high, anong sunod? The intelligence is low. Are low ba or is low? Correct me if I'm wrong kung wrong grammar ako. When emotions are high, the intelligence are low or is low. Yeah? Bakit? Sa madaling salita, kapag ang emosyon mo or sobrang galit mo, hindi mo na alam kung ano yung sinasabi mo. Di ba? Alam mo sa totoo lang, naintindihan ko yung galit ni Sara. Pero hindi ko kinakampihan dito kung bakit galit siya. Kasi nga, kaya siya galit, either inggit siya kay BBM, or meron siyang gusto na hindi tinupad ni BBM, or else, nabuko lang ni BBM yung mga plano niya, na hindi niya napagpatuloy. Ganun lang naman yun eh. Bakit siya magagalit sa presidente? Hindi naman siya binantaan. Either meron siyang gusto na nabuko ni BBM, hindi niya napatuloy, or else meron siyang gustong hiningi kay BBM, hindi natupad ni BBM. Ganun lang naman eh. Kaya siya galit. So ngayon, sobrang galit niya, mas inuna pa niya yung kuda kaysa sa kanyang kapakanan. So ngayon, sabi niya, meron na akong nakausap na killer. Nag-hired na ako ng gunman. Na kapag ako pinatay, sabi ko, patayin niya si BBM, si Liza at si Martin. So ngayon, paano kung darating ang punto na si Sara Duterte nadulas, nabagok, namatay? So pag nabalitaan ngayon ng gunman, si Vice President Sara namatay na. Di ura-urada yung gunman, pupunta ngayon sa Malacanang yun. Bang, bang, bang. Yung tatlo patay. Sa kadahilanan na nakausap na daw siya ni Sara na pag si Sara namatay, patayin si BBM, si Liza at si Romualdez. Ang kadahilanan lang naman pala ng pagkamatay ni Sara, nadulas na bagok. Hindi naman siya namatay na binaril.
'Di ba? Nadulas lang, nabagok. So ngayon, ano ang tawag doon? Death threat 'yun. Banta sa gobyerno 'yun. Banta kay BBM, banta kay Lisa, banta kay Romualdez. Ang mali lang ni Sara doon, matalino si Sara. Hindi siya tanga, pero parang gano'n na nga. Instead na panalong-panalo siya at paniwalaan siya ng taong bayan na kawawa naman si Sara, inaapi ni BBM, ni Lisa at ni Martin Romualdez. Ending, nahuhulog tuloy ngayon na grabe naman pala si Sara. Ha? Wala naman sigurong banta sa kanya na ipapatay siya ni BBM. Paano kung biglang nadula siya dyan, namatay? Di si BBM ngayon may kasalanan. Di paano na yung killer na nakausap niya? Di balikan ngayon si BBM. Ang kadahilanan naman pagkamatay niya, nadulas lang Or di kaya nalaso, nakainom siya ng nakainom siya ng ginisang pusit. Nagluto yung asawa niya, ginisang pusit. Yun pala, may red tide. Namatay, nalason sa ginisang pusit. Tapos ngayon, yung gunman, papatay na si BBM. Bakit? Kasi namatay si Sara. Pero hindi alam nung gunman anong kadahilan ng pagkamatay. Yun pala, nalason lang sa pusit. Diba? Continue natin. Nakumpirma ng National Bureau of Investigation na tunay ang online video ng bise kung saan niya sinabi ang death threat. Pero hindi raw nila inaresto si VP Sara bilang courtesy. Gayunman, hahainan nila ng sabina ang bise bukas para magpaliwanag. We are giving her a chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Appear siya sa amin, sagutin niya yung aming mga tanong para mabigyan ng pagkakataon. Ayon pa sa DOJ, gagamitin din nila ang buong puwersa ng pamahalaan para matuntun ng sinasabing hitman na pumayag sa utos ng bise. Marami rin posibleng kaharaping kaso si VP Sara, gaya ng grave threat at sedition. Pwede rin daw siyang madisbar dahil Yan na nga sinasabi ko Actually, sa totoo lang, naintindihan ko yung sinasabing when emotions are high, the intelligence is bobo. Bakit? Yun na yun Panalong-palong-palo ka na Ang problema lang kasi, inunahan mong salitaan. Diba? Actually, kahit ako hindi ako makasara. Noon makasara ako, ngayon hindi. Naintindihan ko siya. Bakit? Iniipit siya Ginigit-git siya. Pero never niyo naman pong narinig na si BBM ang gumigit-git at umiipit sa kanya. Bakit? Minsan ba may narinig kayong kay BBM ng mga masasakit na salita laban kay Sara at sa mga Duterte? Wala. Ang problema lang, lahat naman tayong tao may karapatang umutot. Lahat tayong tao may karapatang huminga. Lahat tayong tao may karapatang umiyak kasi meron tayong mga emosyon. Ang problema lang doon, when emotions are high, the intelligence is low. So madaling salita, sa sobrang galit niya, hindi niya napigilan. Putang ina mo sa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Nagmumura Tapos may nakausap na daw siyang gunman or killer or hitman na kapag siya namatay, inutusan daw niyang patayin si Lisa, si Bongbong at si Martin. Yun nga, ulitin ko, paano nga kung bigla siyang namatay, nadulas, nabagok? Di ngayon, ang kadahilan ng pagkamatay niya, nadulas, nabagok, tapos si BBM, si Lisa, papatayin ng gunman. Bakit? Namatay si Sara Diba? Hindi naman natin pwedeng sabihin, paano ba naman yan, Ken? Hindi man bobo yung gunman. Yun ang utos niya, wala din namang sinabi si Sara. Bakit? Nilagyan ba niya ng label? Inayos ba niya ang sinabi na, kapag ako namatay dahil binaril, so, ang gunman, papatayin automatic si Bongbong, si Lisa at si Martin. Ang sabi lang naman niya, kung ako mamatay, di ang gunman, automatic patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. Hindi naman sinabi ni Sara dyan, di man niya ini-specific na mamatay siya dahil binaril siya. Paano nga kung nakainom siya ng sabaw ng ginisang pusit? Nalason siya kasi yun pala may red tide. Di, automatic patay si BBM yan. Ito, continue natin. Sa death threat, nagpakilala siyang abogado ng kanyang chief of staff na si Zulaika Lopez. Hindi kasi pwedeng mag-abogado ang isang vice president, lalo pat dawit din siya sa issue. Yun pa mga kababayan.
hindi pala po pwedeng mag-abogado ang Vice President, lalong-lalo na't sangkot ang Vice President dun sa issue. So, paano nangyari na naging abogado siya? Ito din, isa din to sa ano ng isip ko eh. Yung tatay niya, binira-bira, ni utot ni Sara, wala tayong narinig. Oh, idemanda mo yan pa, ako abogado mo. Yung asawa at kapatid niya na dawit, no, sa 11 billion drug smuggling. Wala tayong narinig na ako mag-abogado sa asawa at sa kapatid ko. Wala tayong narinig. Pero bakit kay Zulaika, nag-abogado siya bigla na kung saan, tinanong lang naman si Zulaika kung saan napunta ang milyon-milyong pera ng confidential fund. So bakit? Si Sara na mag-abogado para kung magkamali si Zulaika, si Sara ang sasalo sa kasalanan nila, ang dalawa? Actually, hindi lang sila dalawa, marami sila. Office of the Vice President yan. So ngayon mga kababayan, klarong-klaro, yun po yung ating vlog, no, na kung saan matatanggalan ng lisensya si Sara Duterte bilang abogado. So, yun na nga, sinabi ko sa inyo, when emotions are high, the intelligence is low. So yun lang po mga kababayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and YouTube channel. And see you next vlog. God first. Thank you.